darating at darating sa tao ang takot at ang pangamba sa kanyang buhay. No matter how strong is your faith, kung hindi mo alam ang sekreto na magbibigay sa iyo ng katatagan sa panahon ng inyong kagipitan, personal, emotional, financial, whatever it is, kapatid, maibubuwal tayo ng mga pangyayari sa ating paligid. Ang lihim sa isang panatag na kalooban, payapang isipan at puso, anuman ang nangyayari sa kanyang paligid. Kahit kailan at magpakailan paman, hindi kita iiwanan. Sinabi ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo dyan? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai, through your love and through the rain, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the outcast underneath, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai, we will praise and lift you high. El Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Awesome work was done.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linulawlalhatit, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihanan at nalulumbay inyo pong palakasin at patagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo po tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po kami sa aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samag dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the letter of Paul to the Hebrews, chapter 13, verses 1 to 8. Keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by doing so, some people have entertained angels without knowing it. Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper. I will not be afraid." Remember, what can man do to me? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman.
Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Just let me live my life. Let it be a blessing, oh Lord, unto thee. And should I guide any praise, let it go to God. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Paul in his letter to the Hebrews, chapter 13, verse 5 to 6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said,
Never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Now, brothers and sisters, kagabi isang madilim at malagim na pangyayari sa kasaysayan ng ating bayan ay nangyari sa Davao. Marami ang namatay, marami ang napahamak, marami ngayon ang nagdadalamhati. Kaya ngayong gabi, nagkakaisa tayo sa panalangin para sa lahat, pati na rin sa mga mahal natin sa buhay. Ipinapanalangin natin sila ngayong gabi. Ang lahat ng mga may sakit, hinihingi natin sa Diyos ang kanilang kagalingan, ang kalungkutan, hinihingi natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang lahat ng ating pangangailangan, hinihingi natin sa ating Panginoon. At magkaisa tayo sa panalangin para sa kapayapaan at kalagtasan nating lahat at ng ating buong bayan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang taong grasa? Nakakita na kayo ng taong grasa? Ano ang tawag niyo sa anak ng taong grasa? Gusto niyo malaman? Ang tawag sa anak ng taong grasa ay baby oil. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Taasan niyang dalawang kamay. Kumusta na kayo? Wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban. Glory to God. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa.
Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Nagamat maganda, dahil may mga iba. Pag narinig ka na ng salita, sasabihin kong iba't ibang isa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya dahil sa kanyang nagbigay. Siksik hindi umaapaw ang buhay. Pagsiyang siya dahil sinunod ng tunay. Check yan! Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya dahil sa kanya nagbigay. Siksik-liklik kung maapaw ang buhay. Pagsiyang siya dahil sinunod ng tunay. Check yun! Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Sabi ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Kailangan mayroon siyang kapartner. May partner ba kayo? Kung anong sasabihin mo sa partner mo, huwag ka nang matatakot. 1 plus 1. Pangalawa sabihin mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. 1 plus 1. 3 plus 3. Natatakot ba kayo? Naniwala ba kayong hindi kayo pababayaan ng Diyos? Kung ganon, anong sasabihin mo sa huli? De, sabihin mo, may pre-request pasalubong ka ba? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, labas lahat na prayer request pasalubong. And let's give Him thanks with a grateful heart. Taas ang ating mga prayer request.
your bottled water. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang dalawang kamay. Sabilang kong 3, yuyo kong 3 ulit. Sasabihin nyo, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot pagkat kasama ko ang Diyos. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Now, this is, I think, the 4th day that I've been meditating on this letter of Paul to the Hebrews, chapter 13. It says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, pakinggan niyo po ang maganda ito. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, huwag kayong magmukhang salapi. Tignan mo ang mukha ng katabi mo. Anong klaseng mukha yan? Ha? Mukha bang salapi yan?
Sa El Shaddai, walang nagmumukhang salapi. Anong mukhang mayroon tayo? Mukhang panatag at walang agam-agam. Narinig niyo yun? Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kayo ba'y naniniwalang ang Diyos ang tumutulong sa atin? Sa lahat ng ating kailangan? Sa lahat ng panahon? Bakit minsan hindi maipinta ang mukha nyo kapag may problemang dumarating? Kanina, mayroon akong narinig na patotoo tungkol sa ATM. Narinig niyo ba yon? Wala siyang inaasahan na may withdraw sa kanyang ATM. Kaya lang, marinig niya sa sinabi kong huwag kang mag-alinlangan, pumunta ka sa ATM mo at mayroon kang ma-withdraw. Pumunta nga siya at marami siyang na-withdraw. Hindi niya alam kung saan galing. Baka naman kako yung napindot niyang account, hindi yung kanya. Pero bakit may lumabas? Sapagkat pinatutunayan ng Diyos na ang nakikinig sa Kanya at sumusunod, laging may himala sa buhay. Amen? I always say and I repeat, miracles are forever and are everywhere, but they do not just happen until you make it happen. Amen ba? So for tonight, bilang pasalubong, I'd like to share with you a message which will secure your feeling, the secret of a secured feeling, and of peace beyond human understanding. Ang lihim sa isang panatag na kalooban, payapang isipan at puso, anuman ang nangyayari sa kanyang paligid at sa kanyang buhay. Sa ating daigdig ngayon, kahit saan, hindi lang naman sa ating bansa, may tinatawag pong terrorism. Ano ibig sabihin ng terrorism? Tiniterrorize ang lahat ng tao. Tinatakot ang lahat ng tao. Ang lahat ng tao. Tinatakot ang lahat ng tao. Kapag nadala ka sa takot, nagtatagumpay ang terorismo. There are many ways of terrorizing a person, whether you are a believer or unbeliever. Maraming pangyayari at mangyayari sa buhay ng tao na sabi sa Biblia, nangyari na noon. Whatever is today has been before. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes. Ano man ang nangyayari ngayon ay nangyari na noon. Hindi po nagbabago ang pag-ikot ng ating daigdig. Sa sulat ni San Pablo sa kanyang mga kababayan, ang mga Hebreo na pinili ng Diyos at may Diyos na kinikilala, sinabi niya ang ganito, huwag kayong magmukhang salapi, sapagkat ang pangunahing suliranin ng tao ngayon ay salapi.
Sino ang hindi nangangailangan ng salapi? Sino ang kailangan ng salapi? Sabi ko na sa inyo, lahat yan kailangan. Ha? Ang pera ay hindi po masama. Walang sabi sa Biblia na masama ang pera. Ang paghahangad o pagmamahal na magkamal ng maraming pera, anuman ang mangyari sa paligid, ang siyang nagpapasama sa tao. Dalawang salita po lamang ang ibig kong ibahagi sa inyo ngayong gabi na sinabi ng Diyos at nasusulat sa Biblia na kung inyong tatandaan at tatanggaping ito ang mahalagang pasalubong sa inyo, mas mahalaga pa kaysa salapi, hindi po mababayaran ng salapi, uuwi kayong mayaman ngayon. Aniwala kayo ron? Okay. Ano pa ang isang kinatatakutan ng tao maliban sa mawalan ng salapi? Ang magkasakit. Magkasakit. Sa sandaling magkasakit ang tao, kung walang salapi, hahantong sa kamatayan. Kung may salapi naman, mapipigilan pangsamantala ang kamatayan. Madudugtungan ang buhay. Pero ganun pa man, darating at darating sa tao ang takot at ang pangamba sa kanyang buhay. No matter how strong is your faith, kung hindi mo alam ang sekreto na magbibigay sa iyo ng katatagan sa panahon ng inyong kagipitan, personal, emotional, financial, whatever it is, kapatid, maibubuwal tayo ng mga pangyayari sa ating paligid. Nakikinig ba kayo? Ibig kong tandaan ninyo ang salitang never. Ulitin nyo. Ano sa Tagalog ang never? Ha? Yung tamang meaning o translation ng salitang never sa ating wika Tagalog. Ha? Pag sinabi ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Ibig sabihin noon, sa lengguwahe natin, kahit kailan at magpakailan pa man, hindi kita iiwanan. Sabihin nyo, kahit kailan, magpakailan man, hindi kita iiwan. Sinabi ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo dyan? Kung ang tao nagsabi niyan, paniniwalaan nyo? Ha? Hindi. Ang sinasabi ng tao ay hindi mapapaniwalaan sapagkat madaling magbago yan. Madaling magbago yan. Okay, tingnan nyo. Example na lang. Nung sila'y nagliligawan, no? Sabi ng lalaki, pakakasalan kita sa 7 simbahan. Sagutin mo lang ako. Sinagot. Sabi ng babae, kailan ang kasal natin? Sabi ng lalaki, pag-isipan natin. Paghandaan natin. Diba? Agad-agad nagbago na. Nagbago na. Ikinasal. Anong sinasabi sa kasal? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, hindi kita hihiwalayan. Hindi kita iiwan.
Pakaraan ng isang buwan, wala ng pera, wala ng trabaho. Ano ang nangyayari na? Away na. Nagsisihan na. Sa init ng ulo, lumayas ang lalaki. Bakit lumayas? Sapagkat sabi ng babae, lumayas ka. Ayon lang hinihintay pala. Palayasin siya, lumayas naman. Pero tandaan nyo ito, pag ang Diyos ang nagsabi na hindi kita iiwan kahit kailan magpakailanman, hindi kanya iiwan. So I'd like to center this message on the word never. Sabi nyo, never. Alam niyo ba kung anong unang sinabi ng Diyos kay Noah? Natatanda niyo si Noah? Pagkatapos na gunawin ng Diyos ang lahat na may buhay, maliban doon kay Noah at sa kanyang may bahay, mga anak, at sa mga ibon, hayop na kasama niya sa daong. Pagkatapos ng kalagim-lagim na pangyayari sa buhay ni Noah, ang unang ginawa ni Noah ay ano? Nag-alay sa Diyos. Gumawa siya ng isang altar. Sa pamagitan ng altar noon, doon siya nag-alay ng mahalagang alay sa Panginoon. Sa katuwaan ng Diyos, ito po ang unang namutawi sa kanyang bibig. Kapag natuwa sa atin ng Diyos, ito ang inyong maririnig. Never will I destroy the earth with flood waters as I have done. Never. Kahit kailan, magpakailanman, hindi ko na muling gugunawin ang daigdig na ito sa pamagitan ng baha tulad ng ginawa ko ngayon. Bagamat alam ko na ang isip at puso ng tao ay masama mula sa simula. The word other never is, never again will I destroy all living creatures as I have done. Never again will I destroy. Hindi kalooban ng Diyos at hindi gagawin ng Diyos, ni hindi pahihintulutan ng Diyos na ikaw ay magkasakit o ikaw ay magutom o ikaw ay maghirap. Hindi kalooban ng Diyos yan. There is no such thing as permissive will o kapahintulutan. Hindi nagpapahintulot ang Diyos na mangyari ang masama sa tao o sa nilikha niya at binigyan ng buhay. Narinig niyo yun? Never charge God of anything He is not doing. Yan ang madalas naririnig ko sa mga nangangaral na pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay magkaganyan. Hindi po nagpapahintulot ng Diyos dyan. Mangyaring dumaraan tayo dyan sapagkat ang ating ginagalawan daigdig is already poisoned. The atmosphere has been poisoned because of what man has done. Bakit maraming kakasakit ngayon? Sapagkat sa aking munting pag-aaral ayon sa siyensya, kulang na po ng minerals ang katawan ng tao. Sapagkat lahat na ating kinakain ay produkto na ng mga chemicals. Nasundan nyo ba? Bakit nagkakasakit ang tao? Sapagkat kulang ng tubig ang katawan ng tao. Sapagkat sinubstitute na natin sa tubig ang Coke, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cola-Cola. Anong ibig sabihin yan? Ang mga iyan ay mayroon pong
without our knowing it, kasamang cocaine o droga na nagiging addictive. Nagiging addict tayo. Hanggang sa tayo ay ang ating katawan ay masira. Sabi sa Biblia, if any man destroys his body, being the temple of the Spirit, God will destroy him. Hindi po ang Diyos ang nagpapasimula ng masamang bagay sa atin. Yan tatandaan nyo. Alam mo kung bakit? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Sino nagmamahal ang mag-i-inflict ng harm sa kanyang minamahal? Mahal mo? Sasaktan mo? Hindi. Ikaw na lang ang tatanggap ng sakit para sa minamahal mo. Makukuha mo, madadala mo ang anumang karamdaman sa sarili mong katawan, pero hindi mo kayang dalhin ang karamdaman na hindi mo nararamdaman ng isa sa inyong mahal sa buhay. Totoo hindi? Ganun pa man, brothers and sisters, may pangako ang Diyos. May sinabi ang Diyos na kung tayo po lamang ay ganap na magtitiwala sa Kanya, makikinig sa Kanyang mga aral, at susundin ang Kanyang sinabi, anuman ang mangyari sa ating paligid, sabi sa Biblia, ang bilang ng patay maging 10,000, nakatitiyakang hindi ka madadamay. Amen ba? Bakit? Sapagkat mayroong kang Diyos na hindi ka iniiwan kahit kailan at magpakailan paman. Mayroong kang Diyos na matatawagan na handang tumulong sa iyo kahit kailan magpakailan paman. Amen ba? Okay. Are you still there? Nakikinig ba kayo? You listen to this very carefully sapagkat as this world goes on, habang lumalalim ang daigdig na ito, sabi sa Biblia, terrible times will happen. We are not seeing yet those terrible times. Kumbaga sa ulan, umaambon pa lamang. Hindi pa yan ang sinasabing terrible times. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, mark this. In the last days, terrible times will happen. People will become lovers of money rather than lovers of God. Sa huling panahon, ipagpapalit ng tao sa pera ang Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos. Which is happening now. No? Pero may warning po doon, may payo po doon. When these things happen, when terrible times are happening, sa mga taong may pananalig sa Diyos, ito po ang payo. Do not get involved with them. Huwag kayong hahalo, huwag kayong aayon, huwag kayong makikisama sa kanila. Manatili kayo sa salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi niyo lang salitang never. Then, this is the clincher of that promise. Abin sa niya, for as long as the earth exists, habang naririto ang daigdig na ito, seed time and harvest, hot and cold, summer and winter, day and night will never cease.
hanggat naririto ang daigdig, ang pagtatanim at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang tag-araw at tag-ulan, ang araw at gabi, palagi ang darating. Narinig niyo yun? Naantanong ko sa inyo, mula noon, may nangyari na bang walang dumating na gabi? Wala. May nangyari na bang hindi nagtag-araw? Puro tag-ulan? Hindi. Mayroon bang nag-ani na walang tinanim? Wala. So kung ibig mong mabuhay at kumain, magtanim ka. Narinig niyo yun? Marami na sa atin ngayon na mga magsasaka, ang kanilang mga magulang, na makatapos high school o kolehiyo, ayaw nang maputikan ang kamay. Wala nang nagtatanim. Kapag wala na magtanim, makakain nyo ba ang cellphone? Makakain nyo ang kotse? Hindi. Kailangan mayroon nagtatanim. Kailangan mayroon nag-aalaga ng manok, ng tupa, para may makain ang tao. In other words, brothers and sisters, kung ano nangyayari sa atin, huwag nating sisisihin ng Diyos. Sapagkat binigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay. Nasa sa atin ang kapamahalaan. Kung gusto mong yumaman, magsipag ka. Amen ba? Kung gusto mong umani, magtanim ka. Kung gusto mong tumanggap, ano gagawin mo? Magbigay ka. Sapagkat higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, what I'm trying to inculcate in your minds, ibig kong itanim nyo sa inyong isipan, kayong natatakot na mawala ng trabaho, kayong natatakot na hindi magkatrabaho, kayong natatakot na patayin sapagkat kayo ay addict, o kaya poser, makinig po kayo. Kung kayo pa magbabalik loob sa Diyos, walang magagawa si Duterte sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Panalangin natin ang ating Pangulo sapagkat nasa tama po ang kanyang direksyon. Kailangan lang ng tulong at understanding ng taong bayan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Subalit, sabi ng pinakamarunong na tao na nilikha ng Diyos, binigyan ng karunungan si Solomon, sabi sa Ecclesiastes, without God, everything is meaningless. Kapag ikaw ay kumilos ng hiwalay sa Diyos, lahat na gagawin mo ay paltos. Narinig niyo yun? Kapag tayo ay kumilos na hiwalay sa Diyos, ipinagpalit natin ang Diyos sa pera, ipinagpalit natin ang Diyos sa anumang bagay na pangsamantala, maniwala kayo, paltos lahat yan. May maririnig tayong isang never, isang never, salitang never, na manggagaling sa bibig ng Diyos, na ayaw kong marinig. At ayaw kong marinig ninyo yon. At ayaw kong sabihin ng Panginoon sa atin iyon.
Anong never yon? Yung sinasabi ko sa yung never will I leave you, iyon ay pampatatag sa ating kalooban. Never this earth will cease, iyon ay pampatatag sa ating kalooban. Ibig sabihin, walang taong magugutom. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay ang tao sa gutom. Kaya nagbigay na siya ng isang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Ang kayamanan ng langit ay ibinaon na sa lupa. Narinig niyo yun? Nandyan na sa lupa ang lahat ng kailangan ng tao. So never na mangyayari yun. In other words, ang isa pang never is, in another words, pag sinabi ni Jesus, never will I leave you, the other meaning of that is, nothing can separate us from the love of Christ. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nasa kamay nyo. At ang lahat na makikinig sa Martes ng mensaheng ibibigay sa atin ng Panginoon na may sakit hanggang ngayon, dinadalangin ko po na kayo ay bigyan ng isang himala. Himala na hindi nyo makakalimutan sa buhay. Tasa kamay nyo. Turuan ko kayo ng panalangin. Very simple lang. A prayer of faith. Ito ang sabihin nyo. Halimbawa, may sakit ka. Ayaw pa mamatay. Kasi nanirinig ko sa ibang nanalangin, Lord, kang kalooban niyo po, kunin niyo na ako. Ayan eh. Hindi, ganito ang panalangin. Alam nyo kasi, kung anong hingin natin, ibibigay sa atin ng Diyos. Ito. Sabi nyo, sign. Ano ang tanda ng isang Kristiyanong may panampalataya kay Kristo at sa ginawa ni Kristo? Ano? Sign of the cross. Huwag niyong kahiya yan. If you want to be reminded of what God has done to you, being evil, in spite of that, He saved us. Through the death of Christ, don't be ashamed to make the sign of the cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen ba? Okay. Tasa kamay nyo. Alam mo, the best medicine is preventive medicine. Ibig sabihin, di dapat tayo kapitan ng sakit. Bawal magkasakit ngayon. And the best prayer they can ever say is a preventive prayer. Nasundan nyo ba? Before you eat, bago ka kumain, bago ka uminom, sapagkat ang buhay natin ngayon ng tao nasa kinakain at iniinom. You believe that? To be safe, you make the sign of the cross in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Then pray this prayer. Bless, O Lord, this food that I will partake from your bounty and this water that I will drink, to keep my body nourished so that I will be able to serve you, to do your will continually and conscientiously all the days of my life. Ulitin ko po, very simple prayer ito.
Bless, O Lord, this food and drink I will partake from your bounty through Christ, to keep my body nourished, healthy and strong, to do your holy will, continually and conscientiously, all the days of my life. Amen. Sabihin nyo nga. Sabihin nyo nga. Ay, pakinggan nyo na lang sa playback. Pakinggan nyo sa playback, ha? Tapos isulat nyo. Magandang prayer po ito. Ha? This will now become the habit of my prayer before I eat or drink anything. Water, most especially. Bless, O Lord, this food and drink I will partake from your bounty through Christ, to keep my body nourished, healthy and strong, to do your holy will continually and conscientiously all the days of my life. Amen. Say amen. That is preventive prayer. Para manatili kang malusog, para magawa mo ang kalooban ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Manatili kang bata tulad ni... Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Taas ang kamay, taas ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa inyong divine security and divine peace na aming tinanggap ngayon bilang pasalubong sa amin. Sa ngalan ni Jesus, iiwasan na namin ang lahat ng gawa ng masasama. At lalakad kami ayon sa inyong salita. Amen? Amen. Find your partner. Find your partner. Okay. Sabihin mo ngayon sa partimero una, huwag ka nang magmukhang salapi. Ulitin nyo. 1 plus 1. Sabihin mo pangalawa, tandaan mo lagi. 1 plus 1. 3 plus 3. Anong tatandaan mo lagi? Ito ang sasabihin mo sa huli. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapon ko sa inyo, isisigaw niyo ito, mayaman na ako. God bless you. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilo, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako manangamba, di ako